So nasa likod ko ngayon ang pinakaunang double-decker bus na biyaheng Visayas at sasakyan ko ito papunta ng G1 Eastern Samar. Sa vlog na ito ay titignan natin kung ano ang may experience mo kung sasakay ka sa isang double-decker bus papuntang Visayas at kung worth it ba na subukan ito. Ako nga pala si Maki Matic at samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Ang double-decker bus ay isang uri ng bus na kung saan ay meron itong dalawang floor levels. Isa sa baba na for drivers and konting passengers at ang itaas na para lang sa mga pasahero. Sa mundo ng bus enthusiast, ang double-decker bus ang pinakamataas na uri ng bus type at ito ang pinaka-premium o pinaka-classy na variant for any bus models. Kaya naman nandito ako sa Pasay Inland Terminal upang malaman kung talaga nga bang sulit masakyan ito papuntang Visayas. At ang pamasahe para dito sa double-decker bus ni Yuna Clarice mula Pasay papuntang G1 Eastern Samar is 2,700 pesos. Kasama na dito ang pamasahe para sa barko. Dating ko nga ng Pasay ay nakahanda na agad si 878, ang bus na sasakyan natin papuntang G1. At alam nyo ba, ang nakalagay na livery sa bus na ito ay aking design. Back in July 2025 nang maging in touch ako sa isa sa officials ng Yuna Clarice at ako ay binigyan ng task na gawan ito ng livery. Sinimulan ko muna sa walang black design. Then nilagyan ko ng character using black painted trims para mas maging modern. Bali ang colors na ginamit is red, gold, and white. Then naisip ko na medyo infinity ang identity ng bosses nila kaya naisipan kong gawing hawig ito sa infinity shape. Gumawa ako ng second livery as requested. At dito naman nag-originate yung logo na dinesign ko for Yuna Clarice. Pero ang nagwagi na livery is yung una kong dinesign. Then nung patapos na yung unit, minodify lang nila ng onte yung infinity shape para mas humawig sa current livery ng bosses nila. Comment down below kung okay ba yung naging design ko sa double decker ni Yuna Clarice. Tara, silipin natin itong taas, itong double deck. Let's go! Taas, oh. Dito yung upuan natin sa harap. Seat number 14. Yun na yung gamit ko. Ito yung magiging POV natin mamaya. Ata yung driver ng bus, oh. So, ganito yung itsura niya sa taas. Ayan. Ayos ang taas. Ang taas ng view dito. Compared sa ibang mga buses, oh. So, pag nandito ka sa taas, dito ka dadaan. Papunta sa baba. And ito yung pinaka main entrance and exit na itong bus sa upper deck. So, tara baba tayo. Dito yung CR niya. Dito is 12 seats. Sa mga nagtatanong saan yung aircon nila, andito siya both sides. Yan, may aircon. Dito naman yung bunk bed ng driver. So dito naman yung sakayan ng driver. Dito yung entrance niya sa pinakaunahang pinto. Then ito yung kanyang driver's cockpit. So pag ikaw yung driver na itong double deck, ganito yung magiging POV mo. Yan, solid. Makikilala ko naman kayo sa napakasipag na ticketing ng Yuna Clarice dito sa Pasay na si Kuya Jojo. Bale kung makikita niyo sa Facebook, siya lang naman yung lagi nagla-live ng mga buses ni UK dito sa Pasay. Yun, sa mga gustong sumakay ng double-decker bus ni Yuna Clarice, napin lang natin si Kuya Jojo. Kuya Jojo, saan ka makakonta? Dito lang po sa Pasay. Sa mga online, Kuya, saan makakonta? Saka sa Facebook account ko, Jojo Calistin. Jojo Calistin, natin nila sa Yuna Clarice. Ayun, tama. Anong message mo sa mga pasahero ni Yuna Clarice? Kumusta pala kayo? Shout out pala sa may mga pista dyan sa Eastern Samar. Magtira-tira kayo ng kumba, ha? Yeah, thank you very much, Kuya. Thank you, Kuya. Maglang kayo dito, Pasay Inland, Yuna Clarice. So, kasama natin to, mga bus enthusiasts dito sa Pasay. Hello po. Ano pangalan ng pages nyo yun? Bulacan Bus Enthusiast po. Tapos, Kuya. Manila Hills Photography. Ako po si Striker. So, follow nyo yung mga bus pages nila. Ayan. Thank you po. Thank you. Ingat po sa biyahe, ingat sa biyahe. Ayan, yan. Puro bagay. Bale, ito, contact link. Sasakay ito. Sa mga nagtatanong kung paano kinakarga yung mga bagay sa double deck bus, ito, nakasaksihan nyo. Balot na balot para walang gas-gas pagdating ng Samar. Okay. 1, 2, 3. Lapit ka. Makaliwa, biyahe. At dahil isa to sa pinaka-unique na bus na bumabiyahe papuntang Visayas, ay worth it pa tong sakyan? At dito papasok ang ating worth it meter. Ang kasama dito ay uniqueness, convenience, comfort at value for money. Yan ang titignan natin hanggang matapos ang video. Pasado alas 4 at ready to go na kami. Bali ang laman lang ng bus is 22 packs pero tuloy pa rin ang biyahe kahit wala pa sa kalahati ang pasahero.
Ang biyahe natin ay nasa around 1,000 kilometers. Sa buong biyahe ay may dadaanan tayong 4 na meal stop, 2 diesel stopovers at isang tawid ng barko. Tignan natin kung gaano kahaba ang magiging biyahe dahil ito ay via Tacloban at Pasay. At ang unang meal stop ay sa Pagbilao, Quezon. Nasa 145 kilometers ang layo nito. At ang una nating titignan is yung uniqueness. Ang bus na ito ay Higer KLQ 6122DD. Sa exterior is kapansin-pansin na agad yung tangkad nito at talagang mapapatingin ka dahil yung driver is nasa baba at may pasahero naman sa ibabaw. Kakaiba din dito dahil pabaliktad ang bukas ng swing out sa harap at 2 swing out doors naman sa middle. Naka-wheel covers din ito na same sa mga Higer V12s. Inorderan talaga nila ng isang set para lalong pogi tignan yung bus. Pagdating naman sa loob, nakakabilib na ito ay 68-seater. San ka naman nakakita ng bus na ganun kadami ang upuan? Ito ay naka 2x2 seating configuration na ginamitan ng black leatherette covered seats sa upper deck at naka Vega seats naman sa lower deck. Equipped din ito with restroom lalo na't napakahaba ng biyahe. Meron ding CCTV cameras para sa security ng mga pasahero. At ang pinaka-unique dito is yung POV. Kung mauupo ka sa lower deck is para kang nakasakay sa high ace na van at kung sa taas ka naman nakaupo para kang nakasakay sa UFO dahil ang taas ng view mo. And sa tingin ko is malaking bagay yon na nagpapa-unique dito sa double-decker bus. Kaya para sa akin, pagdating sa uniqueness is 5 out of 5 ito. Habang binabaybay nga namin yung SLEX, may nagchat sa akin na kanina pang nag-aabang sa Santo Tomas, Batangas, si MJ Photography. Salamat sa pag-aabang sa akin, brother. 'Maya nga at nagchat din sa akin ng tropa natin sa Busworld na si Sir King na nag-aabang din pala sa Alaminos, Laguna. Saktong-sakto bago tuluyang magdilim. Salamat sa pag-aabang, Sir King. .40 PM kami nang makadaan dito sa underpass ng Lucena. Ilang kilometro na lang at makakarating na kami sa unang meal stop. PM at narating din namin ang unang stopover dito sa Wheeler's Kitchenette sa Pagbilao, Quezon. Inaaya ako nila kuya kumain sa employees meal pero pinili ko muna bumili para matesting yung mga pagkain dito. Bagel Express na rin. Itong Bagel Express ate. Saka patola. Tapos sangka. So, in-order natin Bagel Express, patola, tas kanin. 210. After kumain is nag-double check lang sila kuya sa bus para siguradong walang aberya habang tinutuloy namin ang biyahe. Ito kami ngayon sa Pagbilao. Tatry ko naman dito sa driver's cockpit. Yan. So, hanggang naga dito tayo upo para matesting natin yung riding comfort na itong double-decker bus. Yeah, paglagpas yan. Alalay. Paglagpas ng kotse. Yeah, pasok. Yeah. Ipasok mo, baby. Wala naman dito sa Pagbilao, Quezon. Ang next na meal stop namin is sa Tabugon, Camarines Norte. Nasa around 100 kilometers ang layo nito. Dahil natry ko na yung riding comfort sa upper deck, tinry ko naman yung POV at comfort sa lower deck. Lalo't ito yung part na dadaan sa mga pangit na daan papuntang Bicol. Surprisingly, na kahit matangkad at malaki itong bus, hindi hingal yung makina pagdating sa power.
11:30 PM at narating namin ang second meal stop ng biyahe dito sa Makahilig Eatery sa Tabugon, Camarines Norte. Alas 11. Mag-alas 12. Ito na kami sa Tabugon, sa Makahilig Eatery. Bale pagdating dito ay hindi na ako kumain at bumili na lang na machichicha habang nasa biyahe. Nakasabay nga namin dito yung Yutong Hamster and Higer V91 ni Yuna Clarice, DM16 ni AMB at Kia Grandbird ni Totrasco. Pag-alis ng Tabugon is 130 kilometers ang tatakbuhin bago makarating sa unang diesel stop ng biyahe which is sa Pili, Camarines Sur. Bumalik muna ako sa upper deck para makapag-recharge ng mga gamit. At around 2:50 AM kami nakarating sa unang diesel stop ng biyahe dito sa Igas Fuel Station, Pili, Camarines Sur. Nasa likuran lang pala namin yung hamster ni Yuna Clarice at magiging kakonvoy na namin ito hanggang makarating ng Samar. Time check, 2:57. Dito kami sa Naga. Convoy namin yung 8783. So next stop namin is sa Sorsogon na, sa Inos. Diesel muna sila kuya. Ito yung tanker. Okay yung CR dito. Malinis, saka malamig. Aircon. Bale ipo-full tank yung bus dito para tuloy-tuloy yung biyahe. Napansin nga namin ni Kuya Ambet na madumi na yung windshield sa upper deck kaya naisipan ng linisan. Meron dito stool ah. Ay kaso mabalalo mahal. Nautusan pa nga ay cellphone. Pag running naman, okay naman. Dapat to, may wiper no? Oo. Okay, may baon na squeegee. Yo! Quality. Linis Cavite. After 10 minutes at balik biyahe na uli kami. Ang next stop is sa Sorsogon na and nasa around 128 kilometers ang layo nito. Talagang pinaspasan na ng onti ni Kuya Ambet para hindi kami tanghiliin sa pagsakay ng barko. Sinadya ko din na hindi mo na matulog para masaksihan ko yung sunrise habang nasa upper deck. At talaga namang hindi ako binigo ng view dito sa taas. At pasado 5:30 AM nang marating namin ang pang-apat na meal stop dito sa Inos Food Stop sa Sorsogon, Sorsogon. Time check, 5:28. Dito na kami sa Inos Meal Stop sa Sorsogon. Bale, nagikot-ikot lang ako dito at hindi muna kumain dahil di pa naman ako nagugutom. 15 minutes lang kami dito kasi parang kakasakay yata kami dun sa barko sa Matnog agad-agad. Kung sandalian lang dito. 5:50 AM at ready to roll na ulit kami para makasakay na sa barko. At dahil na-testing ko na yung upper deck and lower deck, i-rate na natin yung comfort. Unang-una, napaka-solid na suspension, hindi matigas at hindi rin sobrang matalbog. Kaya totoo yung parang dinuduyan ka lang na feeling. Very useful din yung onboard restroom lalo pag nasa kalagitnaan na ng biyahe, hindi na need pang huminto. Yung aircon naman is malamig, mapa-lower or upper deck, may air conditioning kaya sureball na comfortable. Hindi ka din malulubat dahil nagkalat sa bus yung mga chargers. And notable din yung mga upuan na maganda yung shape at foam para hindi ka aalog-alog
habang bumabiyahe. And to rate yung comfort itong double-decker bus, para sa akin is 5 out of 5 ito. Buti na lang at naksama ang panahon dahil may gusto ako makitang view dito sa upper deck. Yung matalim at matarik na liko bago makarating ng Matnog. At talaga namang napakaganda ng POV dito sa taas. At sakto 7:10 ng umaga at nasa ticketing station na kami ng Matnog. Kaya bumaba muna ako at pumitik para may remembrance. At pagkakit ng bus, pinamigay na nga yung mga terminal fee ticket na nagkakahalaga ng 60 pesos. Pagdating mismo ng Matnog Port, syempre hindi ko papalagpasin na mavideohan yung bus habang sumasakay sa barko. Madali pa, no? Madali pa sakal. May nakaumbok. Hanap pa. Sabi na lang. Atas. Ito yung mga ticket daw po. Bigay ko lang po sa ticket po. Ako. Yan, bali 5 po. Thank you po ate. After makapasok ng bus sa barko, nagpahinga na agad ako dahil ako'y straight walang tulog. Kaya sinamantala ko muna magpahinga. 3:30 PM kami nakarating ng Allenport. Bale mula dito ay nasa 75 kilometers ang layo nito papunta sa last mean stop ng biyahe. At dahil tapos na ang biyahe natin sa barko, i-rate na natin ang convenience. So starting pa lang sa terminal locations, very convenient ang pag-book dito sa bus ng Yuna Clarice. Pwedeng sa PITX and pwedeng sa Pasay. If unavailable naman magpunta physically, may online presence din sila through Kuya Jojo Calistes Facebook account para magpabook. Sa actual biyahe naman, masunurin sila sa oras ng dispatch. Alis kung alis regardless kung puno or hindi. At pinaka-importante is very accommodating ang bus cruise from terminal to stopovers hanggang sa pagsakay ng barko. So for me, para sa convenience ng pagsakay dito sa double-decker bus ni UK is 5 out of 5 ito. Yun ko lang na-appreciate ng sobra yung mga daan dito. Grabe naman kasi talaga yung POV dito sa taas.
5:48 PM kami nakarating dito sa last meal stop ng biyahe dito sa Lindas Inn sa Calbayog, Samar. Dito na ako nag-dinner dahil mahaba-haba pa ang biyahe papuntang Giwan. Bistek to. Ito. May spicy. Sige po. Kasi isang itlog natin. Sa inyo madami. Bale, pork steak, itlog. Libreng sabaw, 2 kanin. 220. Tinikitan na nga ni Kuya Ambet ng sticker ko itong si 878. Sobrang nakaka-proud kaya maraming salamat, Kuis. 6:20 PM at umalis na kami ng Calbayog. Fast forward at 7:50 PM at nasa entrada na kami ng Katbalogan. Tinransfer na kasi yung mga pasahero ni 8783 na mga pabase dahil hanggang Katbalogan na lang si 8783. Sa lower deck na ulit ako pumesto dahil ayaw na talaga mawala ng moist sa upper deck windshield. Yun talaga ang common issue pagdating sa UFC and double deck buses dahil walang wipers doon sa itaas. Surprisingly, medyo nag-improve na din pala yung mga daan dito going to Santa Rita at ganun din sa Santa Rita mismo hanggang makarating ng Tacloban. PM at nakarating na kami sa San Juanico Bridge. Sadly, hindi nakabukas yung mga ilaw niya pero nakakatawa pa din na makadaan dito. And after 20 minutes at nakarating na kami sa bagong terminal dito sa Tacloban. Well lit at mas maayos na compared sa dati. Dito na din binaba yung Honda Click na isinakay kanina sa Pasay Terminal. Safe at walang damage. Di na kami nagtagal dito at bumalik na agad sa biyahe. Pero huminto kami saglit dito sa Petron para sa huling diesel stop ng biyahe. Bali mula sa Tacloban, nasa around 145 kilometers pa ang tatakbuhin, kaya medyo mahaba pa ang biyahe. Simula dito sa base, sobrang konting sasakyan na lang ang makakasabay mo dito. Ang mga bahay talagang sarado na at wala na ding nakabukas na mga establishments. Pero okay na din para mas maging mabilis ang biyahe. Itong Marabot yung pinakamahabang part dito, kaya talagang pukpukan na. Nakapiyas ko lang dito. Yun nga, banda rin. Nakasalubong nga namin dito sa Kinapondan yung first trip ng UK from Giwan. Okay, ingat ka. Pagliko nga sa crossing Benavista, naabutan namin yung first trip ng Gold Trans from Mercedes. Para sa last nating criteria, i-rate na natin ang value for money. Comparing sa other buses na bumabiyahe ng Giwan, talaga namang sobrang kakaiba ng double-decker bus. Yung pamasahe is tamang-tama lang para sa layo ng biyahe at hindi rin nalalayo sa pamasahe ng ibang companies. Para sa akin, sobrang sarap din ma-experience ng ganitong klaseng bus, aesthetic and power-wise talagang sobrang solid. And ang importante is safe at maayos kang makakarating sa destination mo. Kaya for me, para sa value for money, ito ay solid 5 out of 5. And 2:36 AM at nakarating na din kami sa town proper ng Giwan, Eastern Samar. Overall is inabot ng 34 hours and 36 minutes ang biyahe mula Pasay to Giwan. Dito na kami sa Giwan. Sama ko sila Kuya Ambet tsaka Kuya Vic. Kuya Vic, thank you. Kuya Ambet, thank you. Ingat-ingat. Susunod ulit na biyahe. At
sa hinaba-haba ng naging biyahe dito sa double-decker bus, masasabi ko ba na worth it ito? Para sa akin, minsan ka lang mabuhay kaya dapat mo nang itry. O paano, kita-kits tayo sa mga susunod na videos. Pero hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!